Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong maruruming kamay, babae. Linisin mo ang kalat na yan at pagkatapos ay umalis ka na sa paningin ko dahil nakakasuka ang amoy ng kahirapan mo. Ang boses na iyon, kahit lumipas na ang 6 na taon, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa natutulog na sugat sa puso ni Salome. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakaluhod sa malamig at marangyang marmol na sahig ng ballroom. Hindi niya magawang iangat ang kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri na magaspang at may mga bakas ng uling mula sa pagluluto ng kakanin sa araw-araw ay mahigpit na nakakapit sa basahang basang-basa ng mamahaling wine na katatapon lang. Hindi siya sumagot. Pinigil niya ang bawat hikbi na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa malansang amoy ng alak ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano nakalayo ang distansya ng kanyang mundo sa mundong kinatatayuan niya ngayon. Dati, ang mga kamay na ito ay hinahawakan ng may pag-ibig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay itinuturing na lamang na dumi na dapat ayusin bago dumating ang mga mararangyang bisita. Naramdaman niya ang presensya ng isang lalaking papalapit. Ang bawat hakbang ng sapatos nito ay tila isang tambol na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Kilala niya ang pabangong iyon, isang amoy na nanahan sa kanyang mga panaginip sa loob ng mahabang panahon. Si Fernando. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking kaligayahan at ng kanyang pinakamaitim na pighati. "Ma, stop it! She's just doing her job," narinig niyang sabi ni Fernando. Ngunit ang boses nito ay walang bahid ng pagkilala. Ito ay malamig, propesyonal, at puno ng distansya. Para kay Fernando, si Salome ay isa lamang hamak na tauhan mula sa agency na kinuha para maglinis ng kalat sa gabing pararangalan siya bilang bagong CEO ng Santian Shipping Lines. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Salome. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng kawalan. Mas masakit pa pala ang hindi makilala kaysa ang kamuhian. Habang dumaan ang anino ni Fernando sa kanyang harapan, tila tinatapak-tapakan nito ang bawat alaala ng kanilang nakaraan. Ang mga pangako sa dalampasigan, ang mga pangarap na binuo sa gitna ng kahirapan, at ang 4 na anghel na naghihintay sa kanya sa isang barong-barong sa tondo. "Nanay! Nanay Saling!" Ang katahimikan ng sulyap ay nabasag ng mga maliliit na tinig na puno ng inosenteng kagalakan. Mula sa gilid ng engrandeng kurtina, 4 na batang lalaki na may edad na 6 na taon ang patakbong lumapit kay Salome. Sila ay sina Mateo, Mark, Luke at John. Ang kanilang mga damit ay kupas na, may mga mansa ng alikabok, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Hindi na sila nakapaghintay sa labas dahil sa sobrang gutom at pangungulila sa kanilang ina. Agad na napatayo si Salome. Ang kanyang puso ay naghahalo ang takot at pagmamahal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na itinatago ang mga bata sa likod ng kanyang katawan. Ngunit huli na ang lahat. Ang 4 na batang iyon na tila mga bersyon ni Fernando noong ito ay bata pa, mula sa hugis ng mata hanggang sa kurba ng ngiti, ay nakatayo na sa gitna ng naglalakihang mga chandelier. "Ano ito? Bakit may mga batang lansangan dito sa loob ng hotel ko?" Ang sigaw ni Doña Facunda ay tila isang kidlat na nagpatahimik sa buong sulyap. Lumapit ang matandang babae, ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. "Guard! Bakit hinayaan ninyong makapasok ang mga pusakal na ito? Look at them! They look like rats from the gutter." "Ma'am, pasensya na po. Mga anak ko po sila." Nanginginig na pakiusap ni Salome. Niyakap niya ang 4 na bata, sinusubok ang protektahan sila mula sa matatalim na salita ng matandang Santian. "Aalis na po kami. Huwag niyo lang po silang saktan." Lumingon si Fernando. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nagtagpo ang kanilang mga mata.
Nakita ni Salome ang gulat, ang kalituhan, at ang isang pamilya na hapdi sa mga mata ni Fernando, habang nakatingin ito sa 4 na batang hawak-hawak niya. Ang bawat bata ay may hawak na maliit na supot ng malamig na kanin, ang kanilang tanging hapunan. Lumapit si Doña Facunda at marahas na tinabig ang kamay ng batang si Mateo, dahilan upang malaglag ang supot ng kanin sa mamahaling sahig. Hindi kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito ang mga pusakal na yan. Fernando, tingnan mo ang duming dinala ng babaeng ito sa gabi ng tagumpay mo. Gusto lang niyang pirahan tayo gamit ang mga batang ito na hindi naman natin alam kung kaninong binhi nagmula. Nanlabo ang paningin ni Salome dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi siya nasasaktan para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak na ngayon ay nakatingin sa kanin na nakakalat sa sahig, ang kaning pinaghirapan niyang kitain sa buong araw. Tumingin siya kay Fernando, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagtatanggol. Ngunit nakita niya ang pag-aalangan sa mukha nito habang hawak ni Doña Facunda ang kanyang braso. Tila isang tanika lang hindi nito kayang kalasin. Umalis na kayo bago ko patawagin ng pulis at ipakulong ka sa salang trespassing, Salome. Bulong ni Doña Facunda na may kasamang mapait na ngiti. Huwag mong isipin na ang pagdadala mo ng mga batang kamukha ni Fernando ay sapat na para makabalik ka. Para sa amin, patay ka na. At ang mga batang yan ay basura lamang na hindi dapat naririto. Bit-bit ang 4 na anak at ang nadurog na dangal, dahan-dahang tumalikod si Salome. Ang bawat hakbang niya palayo sa ballroom ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Narinig niya ang tawanan ng mga bisita sa likuran, ang musika na muling tumugtog ng mas masaya, at ang boses ni Fernando na muling nagpapasalamat sa lahat, na tila ba ang tagpong yon ay isa lamang maliit na mansa na madaling punasan. Paglabas nila sa pintuan ng hotel, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ng gabi ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Niyakap ni Salome ang kanyang 4 na anak sa ilalim ng isang maliit na waiting shed. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang boses ni John, ang pinakamaliit sa 4. Nay, bakit po itinapon ng matandang lola ang pagkain natin? Gutom na po kami. Hindi nakasagot si Salome. Ang kanyang mga luha, na kanina pa niya pinipigilan, ay tuluyan ng humalo sa patak ng ulan. Sa bawat hapdi ng kanyang puso, isang sumpa ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang habang buhay na ituring na basura ang kanyang mga anak. Kung ang mundong ito ay binuo sa kasinungalingan at ginto, gigibain niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay, hindi para sa yaman, kundi para sa katarungan ng kanyang mga anak na pilit na itinatang-i ng sarili nilang dugo. Habang nakatingin siya sa madilim na kalsada, nakita niya ang sasakyan ni Fernando na humaharurot palayo, hindi man lang lumingon sa 4 na batang basa ng ulan na naiwan sa gilid ng daan. Ang hindi alam ni Salome, sa loob ng sasakyang iyon, hawak ni Fernando ang isang lumang litrato na itinago niya sa loob ng kanyang pitaka sa loob ng 6 na taon. Ang litrato ni Salome na nakangiti, bago pa man naging kulay abo ang lahat. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa butas-butas na yero ng kanilang barong-barong ay tila mga luhang hindi maubos-ubos mula sa langit. Sa loob ng maliit na silid na amoy amag at basang lupa, maingat na inilalagay ni Salome ang mga balde at lumang palanggana sa ilalim ng mga tulo ng tubig. Ang tunay na katahimikan ng gabi ay ninanakaw ng ritmo ng tubig na tumatama sa plastik at lata. Isang paalala kung gaano kahina ang kuta na nagpoprotekta sa kanyang mga anak mula sa lupit ng mundo. Tiningnan ni Salome ang 4 na batang mahimbing na natutulog sa iisang banig, magkakayakap upang labanan ang ginaw. Sa kabila ng gutom at pagod mula sa nangyari sa hotel, ang kanilang mga mukha ay nananatiling payapa. Hinaplos niya ang noo ni Mateo, ang batang pinakakamukha ng lalaking sumira at bumuo sa kanyang puso. Sa gitna ng kadiliman, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang malamig na pasilyo ng ospital.
6 na taon na ang nakalilipas. Naaamoy pa rin niya ang masangsang na antiseptiko at nararamdaman ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Doon, sa harap ng silid, kung saan nag-aagaw buhay ang kanyang ama, hinarap siya ni Doña Facunda. Hindi niya malilimutan ang malamig na haplos ng tsekeng inabot nito sa kanya. Isang halagang sapat para sa operasyon ng kanyang ama. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa. Ito ang pambayad sa buhay ng tatay mo, Salome. Sabi ng matandang babae noon, ang boses ay parang lupang iginigiba. Ngunit tandaan mo, ang bawat sentimo nito ay may kaakibat na utang na loob na hindi mo mababayaran habang buhay. Layuan mo ang anak ko. Maglaho ka na parang bula, dahil kung hindi, sisiguraduhin kong sa bilangguan, mabubulok ang ama mo sa isang kasalan ng hindi niya ginawa. Mamili ka, ang pag-ibig mong walang saysay o ang hininga ng magulang mo. Pinili ni Salome ang hininga ng ama. Pinili niyang maging masama sa paningin ni Fernando. Iniwan niya ang lalaki ng walang paliwanag. Dala ang lihim na 4 na buhay na nagsisimula pa lamang tumibok sa kanyang sinapupunan. Isang malakas na ilaw mula sa labas ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang liwanag ng isang mamahaling sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng kanilang dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Kumabog ang dibdib ni Salome. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam niya ang tunog ng makina ng sasakyang iyon. Dahan-dahan siyang lumabas. Bitbit ang isang lumang payong at ang kanyang karito ng kakanin na inihahanda niya para sa pagtitinda bukas ng madaling araw. Sa gitna ng putikan at baha ng tondo, nakaparada ang isang itim na SUV na tila isang banyagang nilalang sa gitna ng karuhaan. Bumukas ang pinto at lumabas si Fernando. Hindi na ito ang CEO na nakasuot ng Amerikana. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting t-shirt. Ngunit ang tindig nito ay nagpapakita pa rin ng yaman at kapangyarihan. Bakit ka narito, Fernando? Malamig na tanong ni Salome habang pilit na itinatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang tuhod. Hindi ako makatulog, Salome. Ang mga batang yon, ang mga mukha nila, hindi sila maalis sa isipan ko. Humahakbang si Fernando papalapit, hindi alintana ang putik na dumudumis sa kanyang mamahaling sapatos. Sino sila? Sino ang ama nila? Bakit ka nagtatago sa ganitong lugar? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Salome. Nagtatago? Hindi ako nagtatago, Fernando. Dito ako dinala ng tadhana. Ng tadhanang ginusto ng pamilya mo para sa akin. Ang mga batang yon, sila ang aking buhay. Sila ang lahat sa akin habang ikaw ay abala sa pagpapatakbo ng inyong imperyo. Salome, please. Tell me the truth. Is it me? Is it us? Bakasan pighati sa boses ni Fernando, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng poste. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Salome na nakahawak sa kariton, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Ang katotohanan ay namatay na. 6 na taon na ang nakalilipas, kasabay ng huling gabi na naniwala ako sa iyong mga pangako. Sagot ni Salome. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang apela. Ang utang na loob ko sa iyong ina ay nabayaran na ng bawat luhang pumatak sa akin, habang mag-isa kong itinataguyod ang 4 kong anak. Huwag mo kaming gambalain. Hindi kami bahagi ng inyong marangyang mundo. At hinding-hindi nyo kami pagmamay-ari. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Sigaw ni Fernando. Ang kanyang boses ay humalo sa ingay ng ulan. Gagawin ko ang lahat, Salome. Kahit ubusin ko ang yaman ko, malalaman ko kung sino ang mga batang yan. Gawin mo ang gusto mo, Fernando. Ngunit tandaan mo ito. Ang dugong itinakwil ng iyong ina sa harap ng maraming tao ay hinding-hindi na muling magpapasakop sa inyo. Huling binitiwang salita ni Salome bago niya marahas na itinulak ang kanyang kariton papasok sa dilim ng eskinita. Iniwan si Fernando na nakatayo sa gitna ng ulan, basa at balot ng matinding pagdududa. Sa loob ng barong-barong,
Napasandal si Salome sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hagulgol. Alam niyang nagsimula na ang boses ng nakaraan na muling gumigising. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang kailangang protektahan, kundi ang 4 na inosenteng buhay na walang kamalay-malay na ang kanilang ama ay nasa labas lamang, nakatayo sa gitna ng putik at pagsisisi. Isang mansa na hindi na mabubura ang ginawa mo, Fernando. Ang pagpunta mo sa maruming lugar na yon ay isang insulto sa danggal ng ating pamilya. Ang boses ni Doña Facunda ay kasing talas ng kristal na chandelier na nakabitin sa malawak na silid-kainan ng mansyong Santillan. Nakaupo ang matandang babae sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang postura ay tuwid at walang bahid ng pagkapagod, habang tinitingnan ang kanyang anak na tila isang hukom na nagbababa ng sentensya. Sa harap niya, si Fernando ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang isipan ay pabalik-balik pa rin sa maputik na eskinita ng tondo. Hindi sila basta mansama. Nakita ko ang mga bata. Hindi pwedeng maging nagkataon lang ang pagkakahawig nila sa akin. Mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Fernando. Ang kanyang boses ay tila isang pagrerebelde sa loob ng isang bahay na binuo sa pagsunod. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Facunda. Ang mga batang iyon ay bunga ng isang plano, Fernando. Huwag kang maging tanga. Ginamit ka ng babaeng iyon noon at gagamitin ka niya ulit na yon. Gusto lang niyang makuha ang pera natin dahil alam niyang ikaw na ang CEO. Hindi mo ba nakikita? Ang pagpapakita niya sa hotel, ang pagdadala ng mga bata, lahat iyon ay sadyang itinaon para sa iyong promosyon. Habang nagaganap ang mainit na pagtatalo sa mansyon, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang mas masakit na trahedya ang nagaganap. Nagising si Salome sa gitna ng madaling araw, hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa isang kakaibang amoy na pumasok sa siwang ng kanyang bintana. Ang amoy ng nasusunog na asukal at kahoy. Kumaripas siya ng takbo palabas, at doon, gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang kariton, ang tanging kagamitan na nagbibigay ng pagkain sa kanyang 4 na anak, ang munting negosyo na binuo niya mula sa bawat sentimong naipon sa loob ng 6 na taon, ay nakasubsob sa putikan. Ang mga gulong nito ay tinanggal, ang mga salamin ay basag-basag, at ang mga sangkap na kanyang inihanda para sa pagtitinda sa umaga ay nakakalat at dinungisan ng langis. Walang ingay ng pagsabog, walang marahas na tunog, kundi ang masakit na katahimikan ng isang buhay na ninanakawan ng pag-asa. Lumuhod si Salome sa putik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga butil ng malagkit na bigas na humalo na sa dumi ng kalsada. Ito ang golden moment ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang mga daliri, na puno ng sugat mula sa paggayod, ay maingat na naglilinis ng mga basag na piraso ng kahoy mula sa putik. Tila ba kung maayos niya ang mga ito, ay maibabalik niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang bawat butil ng bigas na kanyang pinupulot ay tila isang patak ng kanyang sariling dugo. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Lumabas mula rito si Flavia, ang babaeng itinakda para kay Fernando. Nakasuot ito ng puting damit na tila isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo habang tinitingnan ang naghihikahos na si Salome. Nandito ako para tulungan ka, Salome, sabi ni Flavia. Ang kanyang boses ay puno ng maling pagkalinga na tila isang gamot na may lason. Nakita ko ang nangyari sa kariton mo. Masyadong mapangganib ang lugar na ito para sa mga bata. Bakit hindi mo nalang ibigay ang kustodiya ng mga bata kay Fernando? Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka sa probinsya, malayo rito. Tulong? Bulong ni Salome. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang putik ay nasa kanyang mukha at damit. Ngunit ang kanyang tingin ay kasing talas ng kidlat. Alam nating dalawa kung sino ang may gawa nito. Sabihin mo kay Doña Facunda, kahit sunugin niyo pa ang buong tondo, hindi niyo makukuha ang mga anak ko. Ang pagmamahal ng isang ina
ay hindi nabibili ng inyong maruming salapi. Pinanood ni Flavia si Salome nang may halong inis bago bumalik sa kanyang sasakyan. Pag-alis ng kotse, kinuha ni Doña Facunda ang kanyang telepono sa loob ng kanyang opisina sa mansyon. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa habang may tinatawagan siyang isang pamilyar na numero. Siguraduhin mong ang lalabas na resulta sa DNA test ay magpapatunay na ang mga batang iyon ay hindi kay Fernando. Utos ng matandang babae sa kabilang linya. Gusto kong makita ang mukha ni Salome kapag nalaman niyang pati ang katotohanang pinanghahawakan niya ay gagawin nating isang malaking kasinungalingan. Ibibigay ko kay Fernando ang katotohanang hindi lang sisira sa kanya, kundi papatay sa huling pag-asa ng babaeng iyon. Habang ang araw ay nagsisimulang sumikat sa ibabaw ng maruming kalsada ng Tondo, nakatayo si Salome sa harap ng kanyang nasirang kariton. Ang kanyang 4 na anak ay dahan-dahang lumabas ng bahay, nakatingin sa kanilang nawasak na pangkabuhayan. Ngunit sa halip na umiyak, hinawakan ng mga bata ang kamay ng kanilang ina. Sa sandaling iyon, alam ni Salome na ang digmaan ay hindi pa tapos. Hindi ko akalain na magagawa mo itong lahat, Salome. Ang galing mo. Masyado kang magaling na aktres. Ang boses ni Fernando ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay mas masakit pa sa isang sampal. Sa loob ng malamig at payapang opisina ng Santillan Medical Center, ang bawat hininga ni Salome ay tila nagyayelo. Ang puting papel na hawak ni Fernando ay nanginghinig, at ang mga mata nito na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay puno na ng matinding poot at pagkadismaya. Ilang araw bago ang sandaling ito, tila may himalang nangyari. Pumayag si Fernando na sumailalim sila sa DNA test. Naalala pa ni Salome ang haplos ni Fernando sa buhok ni Mateo habang kinukuha ang sample ng buhok nito. Isang bihirang sandali ng pagiging malambot, isang sulyap ng pag-ibig na akala ni Salome ay magiging daan para mabuo ang kanilang pamilya. Ang init ng kamay ni Fernando sa ulo ng kanyang anak ay tila isang pangako na magiging maayos ang lahat. Iyon ang golden moment na pinanghawakan ni Salome. Ang sandaling naramdaman niyang muli ang pagiging ama ni Fernando. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho ng ilapag ni Fernando ang resulta sa mesa. Negative, Salome. Walang biological relation sa akin ang 4 na batang yan. Sabi ni Fernando, ang kanyang boses ay puno ng pait. Gusto kong maniwala sa iyo. Muntik na akong maniwala na tayo pa rin, na ang mga batang iyon ang bunga ng pagmamahalan natin. Pero heto ang katotohanan. Sinubukan mang linlangin ang pamilya ko para sa pera, hindi makapagsalita si Salome. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa papel. Pinabasa ang bawat titik na tila isang sumpa. Hindi maaari. Alam niya ang totoo. Si Fernando lamang ang tanging lalaking minahal niya. Ang tanging lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang mga anak ay nagmula sa lalaking nasa harap niya ngayon. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Doña Facunda. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay makikita ang tagumpay. Sinasabi ko na sa iyo, anak, ang mga katulad niya ay gagawin ang lahat para makakuha ng shortcut sa yaman. Ngayong alam mo na ang totoo, sana ay matauhan ka na. Basura ang babaeng ito at basura rin ang dinala niyang mga bata sa buhay mo. Tumingin si Salome kay Fernando. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit nananatiling matatag. Tingnan mo ang mga mata nila, Fernando. Mateo, Mark, Luke, John. Sila ang salamin ng iyong pagkatao. Yan ba ang hitsura ng isang kasinungalingan? Ang papel na yan ay maaring magsinungaling. Pero ang dugo ko at ang dugo mo na nananalaytay sa kanila ay hindi kailanman maglilihim. Umalis ka na, Salome. Bago ko pa makalimutan, na naging bahagi ka ng buhay ko. Tugon ni Fernando, habang nakatingin sa labas ng bintana, pilit na itinatago ang sarili niyang sakit. Huwag na huwag ka nang mapapakita sa akin o sa pamilya ko.
tapos na tayo. Lumabas si Salome ng ospital na tila isang anino. Ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw at masakit sa balat. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya napansin ang isang nurse na mabilis na lumabas mula sa gilid ng gusali, bit-bit ang isang maliit na bag at tila nagmamadaling umalis. Ang nurse na iyon ang kumuha ng mga sample ni Mateo at Fernando. Ang nurse na tumanggap ng isang makapal na sobre mula kay Doña Facunda noong nakaraang gabi. Sa loob ng kanyang barong-barong sa Tondo, niyakap ni Salome ang kanyang 4 na anak. Ang pait ng pagkatalo ay nanunuot sa kanyang sistema, ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Bakit tila masyadong mabilis ang proseso? At bakit ang nurse na kumuha ng sample ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso kanina? Samantala, sa loob ng mansyon, mabilis na tinawagan ni Doña Facunda ang kanyang tauhan. Siguraduhin ninyong hindi na muling makikita ang nurse na yon sa Maynila. Ipadala niyo siya sa probinsya at bigyan ng sapat na pera para manahimik habang buhay. Ang hindi alam ni Doña Facunda, sa pagmamadali ng nurse na umalis, may isang dokumentong naiwan ito sa locker ng ospital. Isang orihinal na kopya ng resulta na hindi pa napapalitan. Isang pirasong papel na nagtataglay ng tunay na katotohanan na magpapabago sa lahat. Kung tunay mo silang mahal, Salome, hindi mo sila hahayaang mabulok sa ganitong uri ng buhay. Ang pagiging makasarili mo ang papatay sa kanila, hindi ang kahirapan. Ang bawat salita ni Doña Facunda ay tila isang malakas na hampas sa nakayukong katawan ni Salome. Nakatayo ang matandang babae sa ilalim ng isang malaking itim na payong na hawak ng kanyang bodyguard, habang si Salome ay nakaupo sa gilid ng kalsada, kayakap ang 4 na anak na nanginginig sa ginaw. Ang ulan sa Tondo ay hindi lamang tubig mula sa langit. Ito ay baha na humahalo sa dumi ng imburnal. Isang malapot at madilim na realidad na ngayon ay tanging tahanan ng mag-iina pagkatapos silang palayasin sa kanilang barong-barong dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Hindi makasagot si Salome. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo sa kabila ng basang paligid. Kaninang madaling araw pa, huling kumain ang mga bata ng tira-tirang tinapay at nayon, ang panganay na si Mateo ay nagsisimula ng dumaing dahil sa taas ng lagnat. Ang bawat ubo ng bata ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa konsensya ni Salome. Heto ang kontrata, patuloy ng matandang Santillan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Ibigay mo sa akin ang mga bata. Patitirahin ko sila sa mansyon, pakakainin ng masasarap na pagkain, at pag-aaralin sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit sa isang kondisyon. Pipirma ka na. Wala ka ng karapatan sa kanila. Ituturing nilang patay ka na. Mas pipiliin mo bang makita silang namamatay sa gutom dahil sa pride mo? O makita silang nabubuhay ng marangal kahit wala ka sa tabi nila? Ito ang pinakamasakit na sandali para sa isang ina. Tiningnan ni Salome ang mga anak na nakasandal sa kanyang basang balikat. Nakita niya ang mga labi nilang nanging itim sa lamig. Sa loob ng 6 na taon, tiniis niya ang lahat. Ang pagod, ang gutom, ang pangungutya, para lang manatili silang magkakasama. Pero ngayon, tila sinusumbatan siya ng tadhana. Ang kanyang pagmamahal ba ang siyang nagiging kadena na humihila sa kanyang mga anak pababa sa hukay? Dahan-dahang inabot ni Salome ang pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Ang bawat hebla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi. Ngunit ang bawat ungol ng sakit ni Mateo ay nagtutulak sa kanya na sumuko. Nang ilalapat na niya ang dulo ng panulat sa papel, naramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Nanay, huwag po. Kahit gutom po kami, basta kasama ka namin, ayos lang po. Bulong ni Mark, ang pangalawa sa 4, habang pilit na numingiti sa kabila ng panginginig. Ang inosenteng hiling na yon ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa huwisyo ni Salome. Marahas niyang binitiwan ng pluma at itinulak ang papel palayo. Umalis na kayo! Hindi kailanman mabibili ng yaman niyo ang mga anak ko.
Sigaw ni Salome. Ang kanyang boses ay puno ng pot at determinasyon. Mamatay na kami sa gutom, pero hinding-hindi ko hahayaang lumaki sila sa piling ng isang taong walang puso. Nandidiri ang muka ni Doña Facunda habang pinagmamasdan ang basang papel. Napakagaling mong magdrama, Salome. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang paninindigan mo kapag nagsimula ng bumigay ang katawan ng mga batang iyan. Huwag kang iiyak sa akin kapag huli na ang lahat. Sumakay ang matandang babae sa kanyang sasakyan, iniwan ang mag-iina sa gitna ng bumubuhos na ulan. Napahagulhol si Salome. Niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak habang ang tubig baha ay unti-unting tumataas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Wala na siyang matuluyan, wala na siyang pera, at ang kanyang mga anak ay may sakit. Ngunit sa gitna ng dilim at tunog ng ulan, naramdaman ni Salome ang isang matandang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Isang malaking payong ang unti-unting sumilong sa kanilang mag-iina. Pagtingala ni Salome, nakita niya ang isang matandang lalaki na may malungkot na mga mata, suot ang isang lumang uniforme ng driver. Saling, anak, mahinang tawag ng matanda. Huwag kang sumuko. Hindi lahat sa mansong yon ay kasing tigas ng bato ang puso. Hawak ko ang katotohanang magliligtas sa iyo at sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Salome. Nakikilala niya ang boses na yon. Si Lolo Isko, ang matandang driver at katiwala na itinuring niyang pangalawang ama noong naninilbihan pa siya sa mga santiyan. Ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng lihim ni Doña Facunda. Huwag kang matakot, Salome. Hindi ka na muling babalik sa dilim dahil ang konsensya ko ay hindi na makakatagal sa bawat gabi na nakikita ko ang paghihirap mo. Ang boses ni Lolo Isko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng lihim na 6 na taon niyang dinala sa kanyang dibdib. Sa loob ng isang maliit at lumang bahay sa gilid ng riles, amoy ng pinakulo ang luya at mga lumang libro ang sumalubong kay Salome at sa kanyang 4 na anak. Ito ang tagong tirahan ni Isko, malayo sa mapanuring mga mata ng mga santilyan. Dito, ang init ng isang simpleng kalan ay tila isang yakap na matagal nang hindi naramdaman ni Salome. Dahan-dahang inihiga ni Salome ang may sakit na si Mateo sa isang malinis na higaan. Pinanood niya si Lolo Isko habang maingat nitong pinupunasan ng maligamgam na tubig ang noo ng bata. Sa bawat galaw ng matanda, nakikita ni Salome ang tunay na pagkalinga, isang bagay na hindi kailanman kayang ibigay ng ginto ni Doña Facunda. Bakit niyo kami tinutulungan, Lolo Isko? Tanong ni Salome. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. Maari kayong mawala ng trabaho o mas malala pa kung malaman ito ni Doña Facunda. Bumuntong hininga ang matanda at kinuha ang isang lumang kahoy na kahon mula sa ilalim ng kanyang higaan. May sakit ako, Salome. Ang mga doktor ay binigyan na lamang ako ng ilang buwan para mabuhay. Ayaw kong humarap sa puong may kapal na dala ang kasalan ng ginawa ko sa iyo at sa mga batang ito. Noong gabi ng DNA test, ako ang nagdala ng nurse sa mansyon. Ako ang nakakita kung paano inabutan ni Doña Facunda ng isang makapal na sobre ang nurse kapalit ng pagpapalit ng mga sample ng hair strands ni Fernando. Naniga si Salome sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa galit. Alam kong may mali. Pero paano natin mapapatunayan yon? Sino ang maniniwala sa akin? Pinuksan ni Lolo. Isko ang kahon at inilabas ang isang piraso ng papel na may tuyong mansa ng luha. Hindi lang DNA ang lihim ng matandang yon. Hawak ko ang orihinal na lab report na hindi niya naipakulong sa apoy. Itinago ko ito para sa araw na ito. Pero Salome, kailangan mong maging matatatag. Ang kalaban mo ay hindi lang pera, kundi ang sistema na binuo nila. Habang nagaganap ang pag-uusap na ito, sa loob ng mansyon ng mga Santillan, hindi mapakali si Fernando. Nakatayo siya sa veranda, hawak ang isang baso ng alak habang pinapanood ang ulan.
Ang mga salita ni Salome ay tila isang paulit-ulit na awit sa kanyang isipan. Tingnan mo ang mga mata nila. Iyan ba ang hitsura ng isang kasinungalingan? Pumasok siya sa silid ni Doña Facunda para sana magpaalam, ngunit napatigil siya sa pintuan. Nakita niya si Flavia na may hawak na isang manipis na folder at tila nagmamadaling ilagay ito sa loob ng isang shredder. Flavia, ano ang ginagawa mo sa kwarto ni Mama sa ganitong oras? Nakulat si Flavia. Ang kanyang mukha ay namutla. Wala ito, Fernando. Mga lumang resibo lang ni Doña Facunda na pinapabura niya sa akin. Alam mo naman si Mama, ayaw niya ng kalat. Hindi sumagot si Fernando. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapokus sa mga piraso ng papel na unti-unting kinakain ng makina. Sa isang sandali ng hindi pag-iingat, isang maliit na bahagi ng papel ang nalaglag sa sahig. Pinulot ito ni Fernando matapos lumabas si Flavia. Ang tanging nakasulat doon ay isang pangalan ng isang laboratorio na hindi pamilyar sa kanya. Isang laboratorio na malayo sa Santillan Medical Center. Bumalik ang tingin ni Salome sa kanyang mga anak na ngayon ay mahimbing na natutulog. Kinuha niya ang isang gunting mula sa lamesa ni Lolo Isko. Sa harap ng isang maliit at basag na salamin, dahan-dahan niyang pinutol ang kanyang mahaba at shortsack na buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila simbolo ng pagputol niya sa kanyang pagiging biktima. Mula sa gabing ito, wala nang saling na magmamakaawa. Bulong ni Salome sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay kasing talas na ng bakal. Gagamitin ko ang bawat segundo para bawiin ang danggal ng mga anak ko. Kung kailangan kong maging masama sa paningin ng mundo, para lang makamit ang katarungan, gagawin ko. May isa pa, Salome, dugtong ni Lola Isko. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Ang dahilan kung bakit takot na takot si Doña Facunda na kilalanin ang mga batang yan ay hindi lang dahil sa dugo. May kinalaman ito sa huling habilin ng namayapang Don Santillan. Ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ay hindi si Fernando, kundi ang panganay na lalaki sa susunod na henerasyon. Ang mga batang yan, ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa ni Doña Facunda ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Salome. Ang laban ay mas malaki pa pala sa inakala niya. Ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa isang imperyong itinayo sa pagnanakaw ng kinabukasan ng kanyang mga anak. Tapos na ang panahong ako ang nakaluhod sa inyong harapan. Dahil simula sa sandaling ito, ang katotohanan na ang magpapatumba sa inyong lahat. Ang boses ni Salome ay hindi sumisigaw. Ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang sala ng mansyong Santillan na tila isang hatol mula sa langit. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng otoridad na hindi kailanman nakita ng mga taong naroroon. Wala na ang basang damit. Wala na ang hitsura ng isang biktima. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay tumatama sa kanyang likuran, na tila nagbibigay sa kanya ng isang gintong korona ng liwanag. Napatayo si Doña Facunda mula sa kanyang mamahaling sofa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at gulat. Paano ko nakapasok dito? Guards! Bakit hinayaan ninyong makatunto ang basurang ito sa loob ng pamamahay ko? Huwag mong pagodin ang iyong boses, Doña Facunda. Mahinahong sagot ni Salome, habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na sobre sa mesa. Ang tunay na bigat ng papel na tumama sa matigas na kahoy ay lumika ng isang tunog na tila hudyat ng digmaan. Nariyan ang bawat sentimong ibinayad mo sa operasyon ng tatay ko 6 na taon na ang nakalilipas. Kasama na ang interes. Simula ngayon, wala na akong utang na loob sa inyo. Malaya na ako sa inyong mga tanikala. Saan mo nakuha ang perang yan? Siguro ay nagnakaw ka. O baka naman ay may bago ka ng lalaking pinaglilingkuran. Pangungutya ni Flavia nakakarating lang sa sala, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi man lang lumingon si Salome sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa matandang santiyan. Ang perang yan ay galing sa pawis at dangal, mga bagay na hindi nyo alam ang kahulugan. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit ako narito. Sa sandaling yon, lumabas si Fernando mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang hawak ang isang digital recorder na ibinigay sa kanya ni Lolo Isko bago ito tuluyang nagdago. Ang boses na nagmumula sa recorder ay malinaw at hindi mapagkakaila. Ang boses ni Doña Facunda na naguutos na palitan ang mga DNA samples. Paano niyo nagawa ito? Ang boses ni Fernando ay gumaralgal, puno ng hapdi at hindi makapaniwalang katotohanan. Ang sarili ninyong mga apo, itinuring ninyong dumi? Pinanood ninyo silang mag-utom sa ulan habang alam ninyong sila ay dugo at laman ko? Fernando, anak, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yon para sa proteksyon ng pamilya. Pilit na pagsusumamo ni Doña Facunda. Ang kanyang boses ay nagsisimulang mawalan ng tatag. Ang babae niyan, sisirain niya ang reputasyon natin. Reputasyon? Muling nagsalita si Salome. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Ang reputasyong binuo nyo sa pagnanahaw ng karapatan ng 4 na batang walang malay? Hawak ko ang orihinal na lab report, Doña Facunda. At hindi lang yan. Alam ko na ang tungkol sa huling habilin ni Don Santillan. Alam ko na ang mga anak ko ang tunay na tagapagmana ng imperyong ito na kinakapitan ninyo ng may kasakiman. Nanigas ang buong silid. Ang bawat hininga ay tila naging mabigat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Salome ang takot sa mga mata ng matandang babae. Isang takot na hindi nanggagaling sa konsensya, kundi sa posibilidad na mawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Fernando kay Salome. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang bawat luhang pumapatak ay tila humihingi ng kapatawaran para sa 6 na taong pagkabulag. Huminto siya sa harap ni Salome at dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na marmol. Salome, patawarin mo ako. Bulong ni Fernando. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mong maging ama ako sa mga bata. Ibibigay ko ang lahat. Basta bumalik lang kayo sa akin. Tiningnan ni Salome ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Nakita niya ang pamilyar na kurba ng kanyang mukha, ang parehong mga mata na nakikita niya sa kanyang 4 na anak gabi-gabi. Ngunit sa halip na hawakan ang kamay nito, dahan-dahang humakbang paatras si Salome. Huli na ang lahat, Fernando, sabi ni Salome. Ang kanyang boses ay puno ng pagtanggap, ngunit walang emosyon. Ang sugat ay masyado nang malalim, at ang tiwala ay matagal na nating nailibing kasama ng mga pangarap nating dinurog ng iyong ina. Ang pagluhod mo ay hindi makakapagpuno sa mga kumakalam na sikmura ng mga anak ko, noong mga gabing wala kaming masilungan. Hindi ko kailangan ang yaman mo. Ang tanging gusto ko ay ang katarungan, at ang kalayang hindi na muling makita ang inyong mga mukha. Tumalikod si Salome at naglakad palayo sa mansyon. Hindi man lang nilingon ang lalaking nanatiling nakaluhod sa gitna ng kanyang sariling imperyong nagsisimula ng gumuho. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag, at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakahinga si Salome ng maluwag. Ang digmaan para sa katotohanan ay tapos na, at ang laban para sa kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang. Hindi na babayaran ng salapi ang bawat patak ng luha ng isang inosenteng bata, dahil ang langit ay laging nakikinig sa mga walang boses. Ang mga salitang ito na isinulat ng isang sikat na kolumnista sa pahayagan ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpayanig sa buong bansa. Sa loob ng ilang oras, ang lihim ng pamilya Santillan ay naging pambansang usapin. Ang balita tungkol sa pagtrato ng isang marangyang pamilya sa 4 na batang sentur, ang pagmamanipula sa DNA test, at ang pagtataboy sa kanila sa gitna ng baha, ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng telebisyon,
radyo at internet. Ang tinitingalang pangalan ng mga santiyan ay naging simbolo ng kasakiman at kawalan ng puso. Sa loob ng opisina ng CEO, pinapanood ni Fernando ang pagbaba ng halaga ng stock ng kanilang kumpanya. Ngunit hindi ang pera ang iniisip niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telebisyon kung saan ipinapakita ang larawan ng kanyang 4 na anak, mga batang may hawak na supot ng kanin sa gitna ng ulan. Ang bawat komento ng publiko na nagpapakita ng galit ay tila isang hatol na karapat-dapat niyang tanggapin. Tapos na ang lahat, Fernando. Hindi ko kayang manatili sa isang lalaking walang hinaharap, kundi ang kahihiyan. Ang boses ni Flavia ay walang bakas ng pag-ibig habang inilalagay niya ang kanyang mga mamahaling damit sa loob ng mga maleta. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri sa pamilyang akala niya ay magiging daan niya patungo sa rurok ng lipunan. Ganyan lang ba kadali para sa'yo, Flavia? Mahinang tanong ni Fernando. Ang kanyang boses ay walang lakas para lumaban. Ang akala ko ay mahal mo ako. Mahal ko ang posisyon mo, Fernando. Mahal ko ang pangalan mo. Diretsong sagot ng babae ng walang kurap. Ngayong ang pangalang Santillan ay kasing dumi na ng putik sa tundo, wala na akong dahilan para manatili. Ayokong maging asawa ng isang lalaking pinag-uusapan ng buong bansa dahil sa kasalanan ng kanyang ina. Pag-alis ni Flavia, naiwan si Fernando sa gitna ng isang malaking silid na ngayon ay tila isang hawla ng kalungkutan. Sa kabilang bahagi ng mansyon, maririnig ang mahinang tunog ng mga kagamitang nababasag. Si Doña Facunda ay nakatayo sa harap ng kanyang salamin. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit habang binabasa ang mga sulat ng pagbawi ng mga kontrata mula sa kanilang mga kliyente. Ang kanyang prestihiyo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang iginagalang na posisyon sa lipunan, lahat ng bagay na itinayo niya sa pamamagitan ng pagtapak sa iba ay naglalaho na parang uso. Naramdaman niya ang isang biglaang bigat sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naging madamot at ang kanyang kanang kamay ay unt-unting nawala ng pakiramdam hanggang sa mabitawan niya ang hawak na baso. Ang tunay na marahas na pagbagsak ng kristal sa sahig ay huling narinig bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Napahandusay ang matandang babae sa sahig. Ang kalahati ng kanyang muka ay naparalisa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat. Nakatingin sa kisame kung saan wala siyang makitang anuman, kundi ang sarili niyang kahihiyan. Habang ang bagyo ng karma ay sumisira sa Mansyong Santillan, sa loob ng isang maliit ngunit malinis na kainan sa labas ng lungsod, tahimik na kumakain si Salome kasama ang kanyang 4 na anak. Ang pagkain nasa mesa ay simple, pritong isda at mainit na sabaw. Ngunit ito ay binili gamit ang pera mula sa unang batch ng mga kakanin na nagawa niya sa tulong ni Lolo Isko. Ito ang golden moment ng kanilang bagong simula. Ang mga bata ay nagtatawanan, walang takot, walang gutom, at higit sa lahat, ligtas sila sa piling ng kanilang ina. Tiningnan ni Salome ang kanyang mga anak, at naramdaman ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang katarungan ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa pagbawi sa kanilang karapatang mabuhay ng may dangal. Sa silid ng ospital kung saan nakaratay si Doña Facunda, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makina ng heart monitor. Ang matandang babae ay gising, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumagalaw papunta sa pinto, umaasang may papasok na kamag-anak o kaibigan para hawakan ang kanyang kamay. Ngunit walang dumating. Ang kanyang yaman ay hindi nakabili ng kasama sa kanyang pinakamadilim na oras. Bumukas ang pinto, ngunit hindi ito ang Nars o si Fernando. Si Fernando ay nakatayo sa may hamba. Bitbit ang isang simpleng bag. Tumingin siya sa kanyang ina nang may halong pighati at pagtanggap. Alis na ako, ma, bulong ni Fernando. Ang kanyang boses ay tila isang pamamaalam na walang katiyakan ng pagbabalik. Ibinigay ko na ang pamamahala ng kumpanya sa board of directors.
Wala na akong karapatang manatili rito habang ang mga anak ko ay nagdurusa dahil sa atin. Hahanapin ko sila at hahanapin ko ang sarili ko. Kahit gaano katagal. Iniiwan ni Fernando ang silid at sa kaunahang pagkakataon, ang matandang Doña Facunda ay naluha. Isang patak ng luha ng pagsisisi na huli na para sa isang pusong matagal nang binalot ng yelo. Hindi sapat ang isang buhay ng paghihirap para mabura ang 6 na taon ng iyong pagtitiis, Salome. Ngunit handa akong magsimula sa pinakamababang baetang para lang patunayan ang aking pagsisisi. Ang boses ni Fernando ay mahina, halos malunod sa ingay ng mga barko at sigawan ng mga manggagawa sa daungan ng Maynila. Ang lalaking dati ay nakaupo sa air-conditioned na opisina, ngayon ay nakasuot na ng kupas na sando. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw at ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos at sugat mula sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Pinili niya ang mabuhay bilang isang kargador. Isang desisyong kinuha niya upang maranasan ang hirap na pinagdaanan ni Salome habang nagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Hindi alam ni Salome na sa bawat hapon, bago sumikat ang buwan, isang misteryosong lalaki ang laging bumibili ng lahat ng natitirang kakanin sa kanyang maliit na pwesto sa tulong ng isang batang lansangan na binabayaran nito. Si Fernando yon, nananatili sa dilim, pinagmamasdan ang kanyang pamilya mula sa malayo habang pinupunasan ang sarili niyang mga luha. Ang bawat sentimo na kinikita ni Salome mula sa lihim na mamimili ay napupunta sa pambili ng mga gamot at gatas ng mga bata. Isang hapon, habang inililigpit ni Salome ang kanyang pwesto, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang langit ay mabilis na nagdilim at bago pa man niya maitulak ang kanyang kariton patungo sa silong, ang tubig ay mabilis na bumaha sa kalsada. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, naramdaman niya ang isang matatag na kamay na humawak sa kabilang hawakan ng kariton, tinutulungan siyang itulak ito ng may lakas. Paglingon niya, nakita niya si Fernando. Ang buhok nito ay basang-basa, ang mga patak ng tubig ay dumadaloy sa kanyang matangos na ilong pababa sa kanyang panga. Walang salita, itinulak nila ang kariton patungo sa ilalim ng isang maliit at lumang bubong ng saradong tindahan. Doon, sa gitna ng malamig na hangin at ng kurtina ng ulan na nakapaligid sa kanila, naramdaman ni Salome ang init ng katawan ni Fernando na malapit sa kanya. Ang agwat sa pagitan nila ay sapat lamang para marinig ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Tiningnan ni Salome ang mga kamay ni Fernando na nakahawak pa rin sa kariton. Mga kamay na dati ay makinis, ngunit ngayon ay puno na ng gasgas at hirap. Bakit mo ginagawa ito, Fernando? Mahinang tanong ni Salome. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng pagod at isang malalim na kalungkutan. Hindi mo kailangang magpanggap na mahirap. Hindi nito mababago ang nakaraan. Dahan-dahang humarap si Fernando sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Inabot niya ang isang nalalaglag na hibla ng basang buhok ni Salome at maingat na inilagay ito sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos ng kanyang magaspang na daliri sa balat ni Salome ay nagpadala ng isang kuryente ng emosyon. Isang bawal na pamilyar na nagbabalik ng lahat ng tamis ng kanilang kabataan. Hindi ako nagpapanggap, Salome, bulong ni Fernando. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa muka ni Salome, sapat para maramdaman ang kanyang mainit na hininga. Gusto kong malaman kung paano maging isang ama na karapat-dapat sa kanila at maging isang lalaking karapat-dapat sa iyo. Kung kailangan kong magbuhat ng sako araw-araw para lang mapatunayan yon, gagawin ko. Napatitig si Salome sa kanyang mga mata. Nakita niya ang katapatan na matagal lang nawala sa kanilang pagitan. Ngunit bago pa man magkalapit ang kanilang mga labi sa gitna ng tamis ng ulan, narinig nila ang isang maliit na yabag ng paa na patakbong lumapit sa kanila mula sa bahay ni Lolo Isko na malapit lamang sa pwesto. Si Mateo, ang panganay, ay nakatayo sa ilalim ng maliit na payong. Tiningnan niya ang kanyang ina
At pagkatapos ay tumingin siya kay Fernando. Ang bata ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ang basang pantalon ni Fernando. "Kayo po ba ang tatay namin?" Ang inosenteng tanong ng bata ay tila nagpatigil sa takbo ng ulan. Napasandal si Fernando sa pader ng tindahan. Dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata upang magkapantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang panganay na anak. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humalo sa ulan habang naririnig ang salitang matagal nang ipinagkait sa kanyang pagkatao. "Oo, anak. Ako ang tatay ninyo. Patawarin niyo si tatay," hikbi ni Fernando habang nakatingin kay Salome na ngayon ay nakatakip ang kamay sa bibig. Hindi na mapigilan ang pag-iyak sa gitna ng matamis at masakit na sandaling iyon ng kanilang unang pagtatagpo bilang isang pamilya. Hindi kayang ibalik ng bukas ang mga taong nawala sa atin. Ngunit kaya nitong bigyan ng bagong kahulugan ang bawat sandaling natitira sa ating buhay. Ang simoy ng hangin sa maliit na bayan sa Cavite ay amoy asin at bagong gupit na damo. Isang malaking kataliwasan sa mausok at maputik na eskinita ng Maynila. Sa likod ng isang simpleng bahay na gawa sa kawayan at semento, maririnig ang masayang tawanan ng mga bata habang abala si Salome sa pag-aayos ng mahabang mesa. Ngayong araw, ang ikapitong taong kaarawan ni na Mateo, Mark, Luke at John. Isang mahalagang yugto sa buhay ng bawat bata at sa pagkakataong ito, may sapat na silang pansit, lumpia at puto na gawa mismo ni Salome. Bumukas ang maliit na tarangkahan at pumasok si Fernando. Hindi na siya ang lalaking balot ng putik sa daungan, ngunit hindi rin siya ang mayabang na CEO ng nakaraan. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang 4 na laruang gawa sa kahoy. Mga barkong delayag na maingat niyang nililok gamit ang sarili niyang mga daliri sa mga gabing hindi siya makatulog. "Maligayang kaarawan sa mga anak ko," bulong ni Fernando habang nakaluhod upang yakapin ang 4 na batang sabay-sabay na lumapit sa kanya. Nakita ni Salome kung paano kuminang ang mga mata ng kanyang mga anak habang hinahawakan ang mga laruang kahoy. Iyon ang sulyap ng tunay na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pinakamahal na gadget sa mall. Ilang araw bago ang kaarawang ito, naglakbay si Salome kasama ang mga bata patungo sa isang tahimik na nursing home sa labas ng lungsod. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Doña Facunda sa isang wheelchair. Ang kanyang katawan ay mahina na. Ang kanyang kanang bahagi ay paralisado pa rin. At ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy ng kasakiman, ngayon ay puno na lamang ng tubig at pagsisisi. Lumapit si Mateo, hawak ang kamay ni Salome, at dahan-dahang kinuha ang nanghihinang kamay ng matandang babae upang magmano. Ang tradisyonal na paggalang ng mga Pilipino sa nakatatanda. Sa sandaling dumampi ang kulubot na kamay ng lola sa noo ng bata, isang tahimik na hagulgol ang kumawala sa tuyang lalamunan ni Doña Facunda. Hindi siya makapagsalita, ngunit ang kanyang mga luha na patuloy na dumadaloy ay sapat na upang sabihin ang lahat ng hingi ng kapatawaran na hindi niya nabigkas noon. Niyakap ni Salome ang matandang babae, isang yakap ng pagpapalaya. "Pinatatawad na po kita, Doña Facunda. Hindi ko gustong lumaki ang mga anak ko na may dalang galit sa kanilang puso." Iyon ang golden moment ng kanilang paglaya. Ang pagpapatawad na nagbula sa isang pusong dumaan sa apoy ng pagsubok. Habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa bakuran ng kanilang bagong tahanan, nakatayo sina Salome at Fernando sa ilalim ng puno ng niyog, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng pulang liwanag sa langit. "Salamat, Salome," mahinang sabi ni Fernando. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Salome, ngunit hindi ito hinawakan. Iginagalang ang distansya na nais ng babae. "Salamat dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng araw na ito. Fernando, alam mo naman na hindi madali ang magsimula muli," sagot ni Salome.
Ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga anak na nagtatakbuhan. Maaring tatay ka ng mga anak ko, ngunit ang tiwala bilang isang asawa ay kailangan pa nating itanim at alagaan. Ang pag-ibig ay hindi parang kakanin na madaling lutuin. Kailangan nito ng oras para lumago. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fernando. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa no ni Salome, nag-iwan ng isang banayad at matamis na halik na puno ng pangako at paggalang. Maghihintay ako, Salome. Kahit gaano katagal, kahit abutin pa tayo ng dulo ng ating buhay, patutunayan ko sa'yo na ang pag-ibig na sinira ko noon ay muli kong bubuuin ng mas matatag. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, ang masayang awitin ng mga bata ay patuloy na umaling-awngaw sa hangin. Isang patunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang liwanag ng umaga ay palaging may dalang bagong pag-asa. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gintong pader ng isang mansyon, kundi sa simpleng hapagkainan kung saan ang bawat tawa ay may kasamang kapayapaan at walang halong takot. 3 taon ang mabilis na lumipas na parang agos ng ilog, at ang bawat araw na nagdaan ay nag-iwan ng magagandang bakas sa buhay ni Salome. Sa gilid ng highway sa Cavite, nakatayo ang isang magandang kainan na may disenyong gawa sa kawayan at may nakasulat na "Kakanin ni Saling." Ito ay hindi na lamang isang simpleng kariton, kundi isang sikat na tindahan kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang dako ay humihinto upang tikman ang tradisyonal na pagkaing binuo mula sa pagmamahal at pagtitiis. Sa gitna ng tindahan, nakalagay ang isang lumang kahoy na kariton, ang mismong kariton na sinira sa putikan ng Tondo noon. Nilinis ito, pininturahan muli, at ginawang dekorasyon upang magsilbing paalala sa lahat na ang bawat tagumpay ay nagmumula sa pinakamababang simula. Ito ang golden moment ng kanilang kasaysayan, ang simbolo ng kanilang karukaan na ngayon ay naging bantayog ng kanilang dangal. "Nay, tapos na po kami mag-ayos ng mga lamesa!" Masayang sigaw ni Mateo, na ngayon ay 10 taong gulang na kasama ang kanyang 3 kapatid na lalaki. Ang mga bata ay matatangkad na, malulusog, at may mga niting walang bahid ng kahit anong pighati. Sa likod ng counter, abala si Fernando sa pagbabalot ng mga kahon ng kakanin. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa pagtatrabaho, at ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na hindi kailanman nakita sa kanya noong siya ay pinuno pa ng isang malaking kumpanya. Iniwan niya ang marangyang buhay sa Maynila upang mamuhay ng simple sa probinsya kasama si Salome. Ang kanyang pagiging ama ay hindi na sinusukat sa laki ng perang ibinibigay niya, kundi sa oras na inilalaan niya sa bawat gabi para turuan ang mga bata sa kanilang mga aralin. "Saling, dinala ko na si Mama sa hardin," bulong ni Fernando habang lumalapit kay Salome. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-ibig. Tumingin si Salome sa labas ng bintana. Sa ilalim ng lilim ng mga bulaklak ng bougainvillea, nakaupo si Lola Facunda. Hawak nito ang isang maliit na pandilig ng halaman, dahan-dahang binabasa ang mga talulot. Ang kanyang mukha ay payapa na, at sa tabi niya ay nakatayo si Lolo Isko na dahan-dahang nakikipag-usap sa kanya. Ang pagpapatawad ay tuluyan ng nagpagaling sa sugat ng kanilang pamilya. Pinili ni Salome na patawarin ang matandang babae, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ang kanyang sariling puso ay karapat-dapat sa isang buhay na walang dalang bigat ng galit. Lumapit si Fernando kay Salome, at sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Hindi na iniiwas ni Salome ang kanyang mga daliri. Hinayaan niyang mag-abot ang kanilang mga palad, nararamdaman ang init ng pagtanggap at ang katiyakan ng isang bukas na magkasama nilang haharapin. "Nahanap ko na ang aking tahanan, Salome," bulong ni Fernando, bago idinikit ang kanyang no sa no ni Salome habang nakapikit ang kanilang mga mata. "Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin." "Ang pag-ibig ay parang lupa, Fernando," sagot ni Salome. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na awit ng tagumpay.
Kailangan nating bungkalin, linisin ang mga bato, at diligan ng luha bago natin anihin ang tamis ng bunga nito. Ngayong malinis na ang ating lupain, handa na akong sumabay sa iyo sa bawat panahon ng ating buhay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid, ang pamilya Santillan ay nakatayo ng magkakasama. Hindi na bilang mga biktima at salarin, kundi bilang isang buong pamilyang pinag-isa ng katotohanan, pagpapatawad, at ng walang katapusang pag-asa. Ang kwento ni Salome ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral sa bawat pusong nakikinig, na ang tunay na lakas ng isang ina ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang lumaban gamit ang karahasan, kundi sa kanyang tapang na panatilihin ang pagmamahal sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Dahil sa dulo ng bawat bighati, ang katarungan ng may kapal ay palaging may nakalaang liwanag para sa mga nananatiling tapat. Ang bango ng bagong luto, nakakanin sa hapag, at ang masayang tawanan ng 4 na bata ay dahan-dahang humahalo sa simoy ng hangin, habang ang araw ay tuluyang naglalaho sa abot tanaw, nag-iwan ng isang gintong pangako na ang gabi ay hindi na muling magiging madilim para sa kanilang pamilya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluhan ng marahas, lalo na nung sandaling pinupulot ni Salome ang mga butil ng malagkit na bigas sa putikan matapos sirain ang kanyang munting kariton. Ang bawat butil na yon ay tila mga pangarap ng isang ina na pilit na niyayapakan ng mundong mapanghusga. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip na isinulat sa papel. Ito ay hango sa mga totoong muka ng mga dakilang ina na nakikita natin sa ating paligid. Mga inang tinitiis ang init ng apoy at ang walang katapusang paghalos sa kawali ng buhay, tulad ng paggawa ng kakanin, upang maging matamis lamang ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Salome, tatanggapin niyo rin ba si Fernando sa huli upang magsimulang muli? O hahayaan niyo na lamang siyang maging ama ng inyong mga anak, ngunit hindi na muling maging kabiyak ng inyong puso? Nais kong marinig ang inyong saloobin. Saan niyo nga pala pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Habang nagtitiklop ng mga bagong labang damit, habang nagluluto ng hapunan para sa pamilya, o habang nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagkayod. Ibahagi ang inyong kwento sa comment section sa ibaba dahil laging may nakikinig sa inyo rito. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong mapaligaya at mapagaling. Nawai pagpalain kayo ng may kapal ng kapayapaan sa inyong mga tahanan at lakas sa inyong mga puso upang harapin ang bawat bukas ng may pag-asa. Pamagat ng kwento, ang munting kariton ng pag-asa at pagpapatawad. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay gawa-gawa lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang sipi ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Secret Love Teleserye.